Hello guys, no? Magandang tanghali guys, no? So ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa may McKinley Road, no? Dito sa may Forbes Park. No, galing tayo ng Makati. So pakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung mga bahay rito, no? Dahil syempre ito yung pinaka high-end na subdivision, no? Dito nakatira si Pacquiao at Vicky Bello, Richard Gomez, yung mga mayayaman guys nandito sa Forbes Park. Ito yung gilid, no? Ito yung McKinley. Yan to. Ang dulo nito Taguig, no? At dito naman sa kabila, ang dulo nito is Makati. So ganun kamahal ang lupa rito dahil malapit sa lahat, no? Yan ang mga bahay guys. Oh, yan, no? Ginagawa pa lang yan. So north at saka south ito, no? Pagkakalam ko, ito ay south. Ito yung north. Ito yung Dasmariñas Village, no? So ayan. Maganda rito guys dahil mapuno, no? So hindi ganun ka polluted, no? Dahil syempre may mga dahon ng puno ng kahoy. So na-absorb ng dahon yung pollution, no? Yan. So napaka-exclusive na subdivision yan dahil nandyan yung mga mayayaman yan guys. So ginagawa pa lang yan. So ganun kalaki yan. Yan ang gate nya, oh. Parang gate ng bodega, no? Parang warehouse na yun, no? Pero bahay pa lang yan siya. Grabe yung mga bahay dito guys. Bodega na ang laki, no? Lalo yan guys, oh. Yan, oh. Yan. Kita mo naman sa bakod niya, no? Napakalaki ng bakod niyan, oh. Bahay na yan. Grabing bahay na yan, no? Sus. Kaya ganun lang kamahal, no? Ang mga lupain dito dahil mga big time yung nakatira. Pag wala kang 1B, wala kang pwesto rito. Yan, no? Sana nakita sa division, no? Parang building na yung bahay. Sus. Lalo ito rin, no? Yan, no? Pader niya pa lang yan guys. Pader pa lang yan ng bahay, ha? Oh, ang haba niyan. Sus. Hindi ko kalain guys na ma-traffic pala rito sa dinaanan ko. Wala eh, dito na tayo dumaan eh. Kaya gusto ko ipakita yung mga bahay rito sa loob guys, no? Yan, oh. May kanyang gate yan, no? So nung galing tayo ng Glorieta 4, no? At na-drop natin yung boss natin at kumain sila. At ako naman ay pabalik sa bahay dahil may hatid akong dress, no? Na bagong plancha. So kailangan di magusot. Sigurado bukas linggo may party yung boss ko. So pinapapasok tayo guys. At kailangan natin pumasok dahil isang linggo tayong nawala, no? Dahil umuwi tayo ng probinsya. At ayun, alam nyo naman na namatay yung aking tatay, no? So umuwi tayo at pagkatapos ng isang linggo bumalik din tayo, no? Pagkatapos ng libing. So yun nga, bumawi yung boss ko. At linggo, no? Pangalawang linggo na ngayon. Ito guys ang gate, oh. Grabe, gate pa lang yan ng bahay, papasok. Ito yung puno na matagal na guys, oh. Yan, oh. Old tree kung tawagin, no? Sa English. Old tree. Pinakamatandang puno ng kahoy. Pinakamatandang kahoy, no? Tingnan mo guys, oh.
may charge pala yan sa loob. Hindi ko akalain na matraffic pala dito sa may McKinley, no? Kasi yung dulo nito guys, BGC Taguig, no? Yan, no? Makita nyo yung mga building na yan. Yan, yan, BGC Taguig na yan guys, no? At papuntang Market at saka SM Aura, no? Ito yung daan minsan na maganda daanan dito dahil walang traffic, no? Kasi karamihan dumadaan dito private lang. So ngayon, ang pagkakalam ko is Saturday, no? Araw ng Sabado. Akala ko wala na masyadong sasakyan dito dumadaan. Nagkamali pala ako, no? Dahil maraming mga private na kotse ang dumadaan dito, no? Wala tayong magagawa at nandito na tayo, no? So tiyaga-tiyagain na lang natin to hanggat makalabas tayo diyan sa may intersection, no? Yung matraffic dito yung intersection, eh. Yun kasi yung mga building na yan. Yan yung mga maraming trabaho, no? Karamihan dyan call center at saka office work, no? Kaya maraming pupunta dyan mga private na kotse dahil karamihan, no, mga may-ari ng building. At yung iba mga CEO, no, manager, yan. Dahil wala namang ibang masakyan, no, papasok dito kundi kailangan may kotse ka. Meron naman ditong biyahe pero hindi laging mayroong dumadaan, no? May bus naman dito na bumabiyahe pero hindi ganun ka accessible na sasakyan, no? Dahil ano yun, eh, point to point lang, no? BGC Makati lang. So may oras sila bago pumunta dito sa BGC. Mga after 30 o 40 minutes babalik ng Makati, ganun lang. So syempre kung nagmamadali ka, no, hindi pwede. Kailangan may kotse ka or mag-joyride ka syempre, no? Kita mo nyo naman yan guys, yan, ang mga building na yan sakop na yan ng Taguig, no? BGC Taguig. Yan. Ito naman yung pader na to, no? Ito yung golf ng Forbes Park, no? Golf. So karamihan na naglalaro dyan mga members ng Forbes Park Golf, no? So ang may kakayanan lang syempre yung may mga pera, no? Tayo tamang tingin lang tayo sa naglalaro ng golf. Pero sa akin lang hindi masaya yung golf, eh. Sa mga mayaman siguro natatanggal yung kanilang mga stress, no, sa kanilang negosyo. Pero sa ating mahirap yung golf na yan, pero medyo mahirap, eh. Kasi yung gamit mo pa lang magkano na yun, no? Yung pamalo mo na yun, magkano yung isang set na yun? Baka nasa 20 o 30. Yun pa lang, So time check, no? 12:30 na guys. Wala pa tayong tanghalian dahil naghatid tayo ng damit ni ma'am, no? At ganito yung traffic dito sa may McKinley, no? McKinley Road, sakop ng Taguig,
bump to bumper, no? Guys, paki-like and share na lang no ating video. Pa-subscribe na lang guys yung ating YouTube channel, no? Paki-follow na guys yung ating Facebook page, Kasundo Motovlog. So ganito yung sitwasyon ng traffic ngayon. So pakita ko yung mga building guys, yan. Taguig pa yan. Yan ang pinag-aagawan ng Makati at saka Taguig, no? Dahil kung titingnan mo, mas lamang pa sa Makati to kaysa Taguig. Pero sa pagkakaalam ng Taguig, talagang sa kanila ito, no? Dahil nung unang hindi pa napaganda itong lugar at madamo pa noon, walang may gusto na kumuha nitong area, no? Nung napaganda na ni Ayala, no, na napatayo na ng mga building, napagawa ng kalsada, napasimento na lahat, inaagaw na ng Makati. So kinaso nitong Taguig, nilaban, nanalo si Taguig. So thank you at napasama sa amin to, no, dahil taga Taguig tayo, no. Maganda rito guys dahil mapuno siya at fresh yung hangin, no, at hindi ganun ka polluted dahil yun nga, dahil subdivision siya, inaalagaan yung mga puno ng kahoy, no, pinapalaki or ganda at dinadagdagan pa nila ng pananim dahil ayaw nilang mawala yung mga puno ng kahoy, no, dahil nakakatulong sa pollution at nakatulong din, no, sa pag sip-sip ng tubig ulan, no, para hindi magkaroon ng landslide, hindi magkaroon ng guho ng lupa, no, kumbaga. So inalagaan dito yung mga puno ng kahoy. Yan, matatandang kahoy na yan, no. Yan. Kaso lang problema na, stuck tayo rito guys sa loob ng McKinley Road. Okay lang, tsaga-tsagain na lang natin to guys hanggat makabalik tayo sa Makati. So mga kasundo pala, no, bumiyahe tayong kaninang umaga at nakakuha tayo ng booking, no. Parang naka-4 na booking lang tayo. At gumapang pabalik ng Pasig dahil may natid tayo sa Marikina. So nagsip pala rin tayo, baka mako, pero wala talaga, no. May pumapasok naman pero alanganin na at tinatamad na ako kumuha dahil ayoko naman na malate, no. Nakakahiya na sa boss ko. Kahit sabihin natin kinakaltas naman yung late, pero minsan napaisip ka rin na mamaya, di ba? So mabuti na yung minsan lang tayo malalate sa trabaho, no. Ito yung kinaiba, no, pag traffic, dahil ang kotse is talaga, no, sunod-sunod talaga, no. Pero pag motor pwede ka pwede ka magsalubong dahil pwede ka tumabibigla pag sakaling may kasalubong na malaking sasakyan. Pero pag sasakyan na ganito, yan, bumper to bumper, yan, pila na pila talaga, no. Ano tawag doon? Follow the leader. Sunod-sunod talaga kayo. So malapit-lapit na tayo sa katotohanan, no. Maka-exit lang tayo dito sa may stoplight. At wala na traffic, malamang talaga. Sa malamang. So update ko kayo guys sa panahon ngayon, no. Medyo makulimlim.
At ang sabi na sa Bicol region na yung bagyo, no. So papasok na rito sa Metro Manila siguro bukas, araw ng linggo, no. Tag-ulan. At sana wag naman lumakas ang bagyo at humina na siya, no. Lalo na po sa mga hindi pa naka-recover nung tinamaan ni Christy, no. So may papasok na naman at manalangin na lang tayo, no, sa Panginoon dahil wala nang ibang makakatulong kundi ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin, lumikha ng lahat, no. So nagpaparamdam ang Panginoon pag may mga ganong sakuna. Ang sabi daw sa Biblia na pag may mga dumarating na sakuna parang winawarningan tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya at tanggapin natin siya muli sa mga taong nag-iba na or naligaw na ng landas, no. Kinalimutan na ang Panginoon at mas nauuna pa ang mga bagay-bagay dito sa mundo, no. Yung mga makamundong bagay na uuna pa kaysa Diyos, no. So ang nakasulat sa Biblia, kailangan unahin natin ang Diyos bago ang hanap buhay. Dahil ang lumikha sa atin ang gumawa ng lahat, no. Kundi dahil sa Kanya hindi natin makamit yun. So karamihan hindi muna inuuna ang Diyos kundi inuuna ang pagkakakitaan, no. So buti tayo at nakapagbasa tayong Biblia, no. Nakapakinggan natin yung mga aral ng mga taong nagbibigay ng aral ng Diyos, no. Sa pamamagitan nila ay ibahagi nila yung kaalaman ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, binasa ng tao at ibinahagi naman ng mga tao, no, na nakakaalam ng salita ng Diyos. So nakapakinig tayo at medyo nakakarinig tayo ng magandang balita, no, ayon sa Biblia. So inuunti-unti natin i-apply na sa ating sarili, no, upang tayo maliligtas pagdating ng paghuhukom, no. So gagawin natin ang lahat upang makaiwas sa masama, sa makasangalanang gawain, no. So update ko kayo, guys. Dito na tayo sa intersection na sa stoplight. Ito lang naman ang traffic, eh. So yan, nakikita na niyan yung mga building na yan. Yan, nagtataas ang building na yan. Sabi ng Panginoon, walang matitirang nakatayo riyan. Aking guguhuin ang lahat ng natatanaw mong nakatayong magkapatong bato. Lahat yan aking guguhuin, sabi doon sa Biblia, no. So kung paniniwala natin Biblia, imposible nga mangyari dahil magkakaroon ng malalakas na lindol, no. So kailangan ng, sabi sa Biblia, laging maghanda kayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, muli siyang babalik, no. Yun ang nakasulat sa Bible. So mga kaibigan, mga abyan, mga kapatid, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Talikuran na natin ang ating masasamang gawang makasalanan, na, upang tayo'y maligtas pagdating ng paghukom. Dahil ang kamatayan natin dito sa lupa pansamantala. Ang kailangan nating paghandaan yung pangalawang buhay doon sa kaharian ng Diyos, na sigurado tayong mapupunta roon sa kaharian ng Diyos, hindi sa impyerno, no. So kailangan tayo'y gumawa ng mabuti, ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang kapwa na tao. So yun lang, guys. Thank you for watching. Bye.